Ginabi na kayo masyado ah. Mukhang mga pagod na pagod kayo. Maayos naman ba ang naging biyahe ninyo papunta rito? Pasensya na kayo, talagang liblib itong baryo namin eh. Masyadong malayo sa kabiasnan. Pero huwag kayong mag-alala. Ipinahanda ko na yung 8 magkakadikit na kubo na magsisilbing baraks nyo habang dito kayo nananatili sa baryo namin. Naku, maraming salamat ho, Kapitana. Kumusta naman ho dito sa baryo ninyo? Wala ho bang mga nangyayaring hindi maganda o mga kaya na hinalang taong umaaligid lalo na sa gabi? Kung totoo ang natanggap naming report na may nagtatago ng mga sindikato dyan sa loob ng bundok, delikado ho kayo rito, lalo na ho ang mga bata. Sa totoo lang, Sarhento, talagang natakot nga kami nang mabalitaan namin ang tungkol dyan. Pero huwag kang mag-alala. Hindi naman basta-basta mapapahamak ang mga taga rito sa amin dahil halos lahat ng nakatira dito takot lumabas ng gabi. Talaga ho? Bakit naman ho? May nangyari na ho ba dito noon? May mga pagkakataon na ho bang inatake ng mga sindikato itong baryo ninyo? Wala. Wala pa namang nangyayaring ganon. Ang totoo niyan, takot lang namang lumabas ng gabi ang mga tao rito dahil... Chichay, nasan ka na bang bata ka? Umuwi ka na rito, gabi na. Sige, bahala ka. Diyan ka na sa labas para makuha ka ng aswang na nagpapanggap na magandang dalaga. Ano ang gagawin mo kung halimbawa ay nasa isang liblib na lugar ka? Tapos isang gabi biglang may kumatok na isang napakagandang dalaga sa pintuan mo at humihingi ng tulong. Tutulungan mo ba siya o hindi mo pagbubuksan man lang ng pintuan? Sabihin niyo po ang sagot niyo sa ating comment section ng ating video at babasahin namin yan. At bago natin simulan ang kwento, i-check niyo po ang bago naming channel na Love Story, Miss and Mr. Love. Sigurado pong kikiligin kayo sa mga kwento, mapapangiti at may mga aral pang mapupulot sa bawat episode. Perfect po ito na pang-relax habang nakikinig. Sama na kayo at ma-in-love sa mga kwento namin. Makikita po ang link sa pinned comments upload natin na ito. Subscribe na po kayo. Huwag kalimutan ha, Miss and Mr. Tagalog Love Story. Magandang araw po sa inyo, Sir Jupiter, pati na rin sa lahat ng mga nakikinig dito sa channel ng Kwentong Takip Silim. Tawagin niyo na lamang po ako sa palayo kong Niyong, 54 anyos, isang dating miyembro ng Philippine Army. Nito lang hong nakaraang taon ay nagdesisyon akong magretiro dahil na rin sa payo ng doktor ko matapos akong magkaroon ng mild heart attack. Simula noon, palagi na po akong nakikinig dito sa inyong mga channel hanggang sa nahikayat na rin akong magpadala ng sarili kong kwento. Ang kwentong ito ay nangyari noong mga siguro nasa 28 anyos pa lamang ako kung tama ang pagkakatanda ko. Nagkaroon kami noon ng misyon sa isang liblib na baryo sa isang probinsya sa Visayas matapos makatanggap ng ulat ang militar na may armadong grupong pinaghihinalaang kidnapping syndicate na nagtatago sa bundok na malapit sa lugar. Noong mga panahong yon, laganap ang mga ganitong uri ng krimen sa ilang probinsya. Kaya nagpasya ang militar na magpadala ng maliit na unit upang magsagawa ng security presence habang iniimbestigahan kung may base nga ang mga kriminal sa bundok. Kasama ako sa 8 miyembro ng detachment na pinamunuan noon ng aming team leader na itago na lang natin sa pangalang Sergeant Pablo Gonzales. Hindi niya po tunay na pangalan. At ang kwentong ito po ay tungkol sa kanya. Pero bago ko nga pala ituloy ang pagsasalaysay, gusto ko naman pong ipaalam sa mga kapwa ko listeners dito na ang kwento kong ito ay dito ko lamang ipinadala sa channel ng Kwentong Takip Silim at wala ng iba. Tanging sila lamang po ang binibigyan ko ng karapatang isalaysay ang kwentong ito. Kaya kung maririnig nyo ito sa iba, sana pakireport na lang po. Yun lamang at ipagpatuloy na natin ang istorya. Uy, Sarge! Nandiyan ka na pala.
Kumusta ang pag-uusap niyo ni Kapitana? Maayos naman. Nasabi ko na sa kanya na ngayon pa lang, magtatalaga na ako ng mga sundalo magpapatrolyo sa buong baryo. Kahit dala-dalawa lang, para pwede tayo magpalitan. Sandali, ano bang pinag-usapan nyo at parang ang siseryoso nyo yata? Sarge, paano kasi tong si Dante? May narinig daw na usap-usapan dito sa baryo. At ano namang chismis siyang narinig ninyo? Kayo talaga, pangalawang gabi pa lang natin ngayon dito kung ano-ano na agad yung mga nasasagap nyo. Hindi naman chismis yun, Sarge. Sinabi lang sa akin yun ni Melissa. Ano nga? Kwento mo na kasi pare. Ayun na nga, Sarge. Sinabihan lang naman ako ni Milba na mag-iingat daw tayo. Meron daw kasi magandang dalagang kumakatok sa mga bahay-bahay dito kapag sasapit ng gabi. Nagpapanggap lang daw yon pero ang totoo, aswang daw yon na naghahanap lang ng mabibiktima. Biglang napaismid si Sargento pagkatapos ang kwentong yun ni Dante. Nagsalubong pa ang makakapal niyang kilay at sinamaan kami ng tingin, kaya napakamot tuloy si Dante sa ulo. Habang ako naman naiilang na lang na tumawa. Talagang mahirap kasing biruin yung si Sarge. Istrikto talaga yun, pero talaga namang maibubuga rin. Scout or Ranger trainee yun. Hindi nga lang niya natapos ang kurso niya noon pero kitang-kita pa rin sa mga kilos at disiplinang meron siya ang naging training niya. Kaya nga kampante ako sa mga nagiging misyon namin basta't siya ang kasama. Yun nga lang, kabado rin ako kapag nagagalit siya. Huwag ninyong sabihin sa akin naniniwala kayo sa kwentong bayang yun. Sarge, wala namang masamang mag-ingat, di ba? Malay ba natin kung totoo yun? Narinig ko na rin ang tungkol dyan kahapon. Pero alamat lang naman yan eh. Panakot para hindi lumabas ng gabi ang mga taga rito. Lalo na ang mga bata, dahil nga delikado sa paligid. Sarge, kung hindi niyo na itatanong, yung lola ko kasi, isa siyang magaling na manggagaway dun sa lugar namin. Kaya talagang naniniwala ako sa mga ganyang bagay. Manggagaway? Aba, ngayon ko lang nalaman yan Kaya pala tad-tad ng anik-anik yung katawan mo. Ano yan? Mga anting-anting? Oo. Aba, gawa yata to ng lola ko. Mabibisa tong mga to. Kaya wag mo tong iismolin. Ay, kung sa bagay, talagang dapat nga kayong mag-ingat. Pare-pareho kayong palikero eh. Siguradong kung totoo man yung alamat na yan, kayo ang unang-unang mabibiktima. Dahil sabi kayo sa babae. Bigay mo nga ako niyang inihaw na kamote Myong. Ay, grabe si Sir sa amin, O bakit? Huwag niyong sabihin mali ako. Ilang beses ko na ba kayong nakasama sa misyon? Sa bawat lugar yatang mapupunta natin, may mga babae kayong kinakalantari. Sumuko kaya kayo sa mga asawa niyo? Walang ganyan na, Serge. Porque siya wala pang asawa eh. May sinasabi ka, Myong? Wala, Serge. Ang sabi ko, kailan ka ba kasi mag-aasawa? Para naman hindi ka kasing pait ng ampalaya. Agad akong napailag ng akmasa na akong babatuhin ni Sarge nung kamoting hinihingi niya sa akin. Natatawa pa akong nagtago sa likod ni Dante pero sa takot, umiwas din ito. Totoo naman kasi. Nagtataka talaga ako noon kung bakit wala pang asawa o kahit nobya man lang si Sarge ng mga panahong yun. Gayong maganda naman itong lalaki. Mestizo kasi siya tapos mukha siyang action star. Napailing na lang si Sarge sa kalokohan namin ni Dante noon. Pagkatapos ng kwentuhan namin yun, pinawag niyang dalawa pa naming kasamahan para magsimula ng magronda sa buong baryo. Garcia, Toledo, kayo na muna ang magro-ronda. Magbantay kayong maigi. Maging mapagmasid kayo sa paligid. Siguradong gabi kumikilos ang mga sindikatong yon. Kung talagang dyan sila nagtatago sa loob ng bundok para hindi mapansin ang kanilang presensya. Ayaw ko nang antok-antok, maliwanag. Myong, Sir, yes sir. sabihan mo yung iba. Magpahinga na kayo habang maaga pa para kung sakali may kapalitan nitong dalawa. Alam kong pare-pareho pa tayong pagod-saban ng naging biyaya natin kahapon. Kailangan nyo makaipon ng lakas. Hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari sa bawat oras na nandito tayo. Copy, Serge. Magpapahinga na rin ako.
Kung may mangyayari, alam niyo na ang gagawin. Pagkatapos noon, dumiretso na si Sarge sa kubo niya na kasing liit lang din naman ng sa amin. Walang kahit na anong espesyal sa loob ng kubong yun, basta kung anong meron kami, yun lang din ang kanya. Isa yun sa mga hinahangaan ko kay Sargento. Mukha lang talaga siyang mayabang kung pagbabasehan ang tindig at tikas ng kanyang katawan o pananalita. Idagdag pa ang natural na pagiging suplado ng kanyang mukha dahil sa makapal niyang kilay na parang laging salubong. Pero sa totoo lang, siya ang pinaka mapagkumbaba sa lahat ng opisyal na nakilala ko noong baguhan pa lang ako. Galing na kasi si Sarge sa pamilya ng mga sundalo kaya talagang nakaukit na sa kanya ang serbisyo. Bata pa siya nang maging parte siya ng militar kaya mas mataas ang ranggo niya kaysa sa akin kahit na halos magkaedad lang yata kami. Matapos pumasok ni Sarge sa kubo niya, sumunod na rin kami ng iba pa naming kasamahan. Kanya-kanya na rin kaming pasok sa kubo para makapagpahinga. Wala kaming kaalam-alam na hindi pa pala doon natatapos ang gabi ni Sargento. Ayon sa kwento ni Sargento, mahimbing na raw ang tulog niya nung bigla na lang siyang maalimpungatan matapos makarinig ng mahihina lang naman pero sunod-sunod na mga pagkatok sa pintuan ng kanyang kubo. Napabalikwas agad siya ng bangon dahil sa pag-aakalang isa sa tropa namin ang kumakatok. Pero dinampot niya pa rin yung baril niya sa gilid ng papag para lang sigurado. Isinuksok niya iyon sa likuran ng suot niyang pang-ibaba bago siya nagtungo doon sa pintuan. Hinawakan niyang seradura pero hindi niya yun agad binuksan. Sino yan? Sabing sino yan? Bakit ayaw mong... Tulong! Tulungan niyo po ako, pakiusap po! Babae? Baka taga-baryo to. Anong? Sino ka? Tulungan niyo po ako! Hinahabol nila ako! Sandali, miss. Pero bago pa raw matapos ng babae ang kanyang sinasabi, sa gulat ni Sargento bigla na lang itong nabuwal sa kanyang harapan. Buti na lang talaga at mabilis ang reflexes niya kaya agad niyang nasalo yung babae. Napakunot ang noo ni Sargento at agad siyang nagpalingalinga sa paligid para suriin kung meron nga bang mga humahabol dito. Inilapag niya muna sa sahig sa loob ng kubo yung babae pagkatapos ay lumabas siya para makasigurado. Nang wala siyang makita, bumalik siya sa kubo niya para isara ang pintuan. Sa kanya kami nun isa-isang tinawag. Sarge! Men, search the area. Tingnan niyo kung may mga kahina-hinalang tao sa paligid. May babaeng kumatok sa pintuan ko. Nawalan siya ng malay kaya ipinasok ko muna siya sa kubo. Ang sabi niya ay may mga humahabol daw sa kanya. Tingnan niyo at baka hindi pa sila nakakalayo. Copy you, Sarge! Man, let's go! Yung iba sa inyo, ikuha niyo ako ng maligamgam na tubig at palanggana. Kailangan ko rin ng malinis na bimpo, alkohol at damong tulisan. Wala munang papasok sa loob ng kubo ko. Kalmado pa rin ang itsura ni Sargento noon pero nandoon ang pagmamadali sa kanyang boses. Ang hindi pa namin alam noon, sugatan pala yung babae. May malaking hiwa ito sa leeg at napakarami din itong galos sa halos buo nitong katawan. Napakarungis din ito at ang suot nitong damit ay mga retaso ng tila pinagtagpi-tagping basahan. Halos kaunti lang ng bahagi ng katawan nito ang natatakpan noon kaya pala ayaw kaming papasukin ni Sargento noon sa kanyang kubo. Relihiyosong tao kasi yun conservative dahil na rin sa impluwensya ng nanay at lola niyang parehong mga nagsisilbi at opisyal sa simbahan nila noon. Kaya naman sa kabila ng sitwasyon, naisip niya pa rin protektahan ang puri nung babae. Matapos maibigay sa kanya ang mga kailangan, muling bumalik si Sarge sa kubo niya. Binuhat niya ulit yung babae papunta doon sa papag niya tapos ay mabilis niyang sinuri ang mga sugat nito na talagang napakarami pala. Meron pa itong mga hiwa, maging sa dalawang palapulsuhan nito. Medyo nagtaka nga lang si Sargento nung makita niyang ang iba sa mga sugat na yun ay malapit na palang maghilom. Kabilang na yung malaking hiwa sa leeg ng babae. Nang makita niya yun noon, ang tingin niya ay parang may tumutulo pang dugo mula doon.
Naisip na lang niya na baka namamalikmata lang siya. Ginamot niya ang mga natitirang sugat ng babae na napag-alaman niyang hindi naman pala malalalim. Binendahan niya yung sugat nito sa leeg tapos pinunasan na rin niya ang mga bahagi sa katawan nito na exposed o hindi natatakpan ng tela. Ang hindi lang ginawa ni Sargento ay bihisan ito. Binalutan pa nga niya ng kumot ang katawan. Balak niyang kinabukasan na lang yun gawin. Magpapatulong siya sa isa sa sinumang mga babae sa baryo. Miyong, kumusta? May nakita ba kayong kahit na ano sa paligid? Wala, Sarge. Hinalugog na po namin ng lahat, pati yung bukana ng gubat paket sa bundok. Pero talagang wala kaming nakita. Kahit sina Garcia at Toledo, wala rin daw napansin. Imposible makalayo agad ng ganong kabilis ang kung sino mang humahabol dun sa babae. Kung totoo nga may humahabol sa kanya. Yun nga rin pong iniisip ko, Serge. Wala namang taong ganong kabilis tumakbo. Wala rin naman sila halos tataguan dito eh. Walang matatas na talahib o puno sa paligid. Puro mabababang halaman lang naman ang tanim dito. Tapos yung mga bahay, nandun pa sa banda. Medyo malayo dito sa barracks natin. Pero na lang kung Kung ano, Miyong? marunong silang lumipad. Si Raulo ka talaga. Serge. Biro lang naman, Serge eh. Biro ba yung may babae nang nawala ng malay sa harap ko? Pasensya na ho, Serge. Ang totoo niyan, medyo nagtataka lang kami nitong si Dante. Nagtataka? Anong pinagtataka nyo? Oo, bakit ako na naman? Wag ka na nga magmaangmangan pa. Sabi kasi sa akin ni Dante, Serge, parang katulad daw na nangyari ngayon, yung tungkol dun sa ikwento sa kanya ni Ate Melissa. Kaya baka raw totoo nga yun. Baka raw yung babaeng kumatok sa'yo, isa talagang aswang na nagpapanggap lang bilang isang magandang dalaga. Ano? Talagang mga siraulo talaga kayo. Ang tanong, Serge, maganda ba? Aray ko, Serge. Biro lang ulit, Serge. Anong biro? Tigilan nyo nga ako, ha? Magsilaysa kayo sa harap ko. Nagsisikuhan tuloy kaming lumayas ni Dante noon sa harapan ni Sargento dahil baka matuktukan niya pa ulit kami ng isa. Nakita ko pang iiling-iling si Sarge habang papalayo kami. Pagkatapos ay bumuntong hininga siya at nilingon ulit ang kubo niya. Bago siya pumasok ulit doon, nanghiram siya ng ekstrang kumot at unan, pati na rin banig sa isa sa mga tropa dahil sa sahig na lang daw siya matutulog. Kami ni Dante ang inatasan niyang magbantay sa barracks at sinabihan kaming huwag daw kaming matutulog hanggat hindi nagbubukang liwayway. Iyon ata ang parusa namin sa pagbibiro namin sa kanya. Kaya nagsisi pa ako noon. Joker lang kasi talaga ako nung kabataan ko kaya madalas talaga akong mapagalitan ni Sargento. 6:00 na ng umaga nung bumangon si Sarge. Hindi na niya tiningnan pa yung babae dahil narinig naman daw niyang naghihilik ito. Hinayaan na lang niyang makapagpahinga ito at lumabas na lang agad siya ng kubo. Hoy, Sarge, good morning. Mukhang maganda ho yata ang gising niyo, ah. Aray ko, bakit ka ba naniniko, ha? Ano ka ba, Dante? Huwag mo nga yung bibiruin si Sir. Kita mong kagising lang yan. Hindi ka pa ba nadadala? Gusto ko na matulog si Raulo ka. Ay, oo nga. Sarge, kape ho. Sige, Mendoza. Pahingi ako. Salamat. Areglado ho, Sarge. Miyong. Yes, sir. Pwede bang magtawag ka ng kahit na sinong babae dyan sa baryo? Manghiram ka na rin ng damit. Pabibisan ko yung dalagang walang malay sa kubo. Tapos dumaan ka na rin kay Kapitana at ipaalam mo sa kanya yung nangyari kagabi. Baka kilala niya yung babae. Sige, Sarge. Sige, pagkatapos nun, pwede na kayong matulog ni Mendoza. Yun, copy o Sarge. Aalis na ako. Oh, anong ingay yun? Bakit parang may nanaglag? Mukhang galing yata sa loob ng kubo mo, Sarge. Sige na, Miyong. Sundin mo na ang utos ko. Sige, Sarge. Pagpasok ni Sargento sa loob ng kubo niya ay inabutan niyang nakasalampak sa sahig yung babae. Nakatalikod sa pintuan tapos hawak-hawak nito yung kumot na nakabalot pa rin sa kanyang katawan kaya nakampante si Sargento. Sadya siyang umubo kunwari para makuha niya ang atensyon ng babae.
Agad naman itong humarap sa kanya na may gulat na ekspresyon sa muka pero ganun na lang ang pagsasalubong ng kilay ni Sargento nang may mapansin siyang kakaiba sa babae. Teka, anong ibig sabihin nito? Bakit biglang nawala yung mga sugat mo? Sino ka? Nasaan ako? Maawa kayo sa akin. Huwag niyo ako isasaktan. Miss, teka, hindi kita sasaktan. Wala ka bang naaalala sa nangyari sa'yo kagabi? Ikaw ang kumatok dito sa kubo. Ang sabi mo sa akin, may mga humahabol sa'yo. Huwag mo kong ibibigay sa kanila pakiusap. Bakit? Huwag mo kong hayaang makuha nila. Ayoko nang bumalik sa kanila. Ayoko na. Nakikiusap ako sa inyo. Tulungan niyo ako. Ayoko nang bumalik sa kanila. Hindi kita ibabalik doon. Tana. Sarge, nandito na si... oops. Tandang-tanda ko kasama ko na si Ate Melissa at Kapitana noon, kaya naman bigla ko binuksan yung pinto ng kubo ni Sarge. Pero hindi namin inaasahan ang tatambad sa amin sa loob noon. Nakayakap yung napakagandang babae sa liig ni Sarge habang siya naman ay nakahawak sa bewang nito. Gulat na gulat din sila nang abutan namin sila sa ganung posisyon. Nakatapis pa ng kumot ang katawan ng babae kaya lalong naging awkward ang hitsura nila. Gusto ko sanang bumunghalit ng tawa noon kaya lang ay biglang nagsalubong ang kilay ni Sargento at tiningnan ako ng masama. Hindi ka ba marunong kumatok, Myung? Pasensya ka na, Sarge. Kasi kasama ko na sila, kaya... Magandang umaga ho sa inyo, Kapitana, Ate Melissa. Magandang umaga rin sa'yo, Sargento. Eto na yung damit na hinihiram mo. Para ba ito dyan sa babaeng kayakap mo? Ha? Sige na, Sargento. Kami na ni Melissa ang bahala sa kanya. Lumabas muna kayo ni Myung at nang masimula na namin siyang bihisan. Sige, salamat ho. Myung, sumunod ka sa akin. Sarge, sorry na. Hindi ko naman kasi alam na nagkakamabutihan na kaagad kayo ng babae. Hindi kami nagkakamabutihan. Gonggong. Lumabas kami ni Sargento noon ng kubo. Kinabahan ako noon. Akala ko talaga parurusahan na naman niya ako. Buti na lang at napansin kong medyo distracted si Sarge ng mga sandaling yon. Para siyang may malalim na iniisip. Kaya naman doon na ako nagpaalam na sumibat para makagawa na ng tulog. Si Dante kasi nauna nang maghilik sa akin. Swapang kasi ang isang yun . Siguro mga ilang oras din kaming nakatulog noon. Bandang 3:00 na ng hapon nung magising kami ni Dante. Inabutan namin si Sargento na nakaupo sa isang putol na troso malapit doon sa ginawa naming lutuan sa harap ng mga kubo namin. Nagkakape siya pero ganun pa rin ang itsura. Mukhang malalim pa rin ang iniisip niya. Sarge, baka naman matunaw na yung tasa sa kakatitig mo. Lalim yata ng iniisip natin . Ay, oo nga, Sarge. Kanina ka pa namin pinagmamasdan ni Myung mula doon sa kubo. Parang pasan mo yata ang buong mundo. Gising na pala kayong dalawang ulupong. Hindi ko lang talaga maalis sa isip ko yung babaeng kumatok kagabi. Yun, sabi ko na nga ba't yung chicks ang dahilan. Huwag mo akong simulan, Myung. Biro lang . Bakit ba kasi, Sarge? May nakuha ka na bang impormasyon sa kanya? Magdaraw ang pangalan niya. Yun lang ang tanging naisagot niya sa akin bago siya manahimik ulit at nanginig na naman sa takot. Ay, Magda. Ayos ang gandang pangalan. Bagay sa mukha niya. Pero bukod doon, wala na ba siyang naikwento sa'yo, Sarge? Kung taga saan siya o kung sino ang humahabol sa kanya? Wala na, Mendoza. Mukhang matindi ang trauma ng tao. Kapag sinusubukan kong magtanong, umiiyak lang siya at nagmamakaawang wag ko raw siyang ibalik sa kanila. Hindi ko nga alam kung sino yung sila na tinutukoy niya . Ayoko na muna siyang pilitin. Baka lalo lang masyak. Pinakikiramdaman ko pa kung nagsasabi siya ng totoo. O baka bahagi lang ito ng kung anong panliling lang. Baka mamaya, distraction lang ito para mawala sa kaso ang atensyon natin. Sa mga sandaling yon, tila naging seryoso ang paligid. Kaya kami ni Dante na mahilig magbiro ay natahimik dahil sa tono ng boses ni Sargento.
Kilala namin si Sarge bilang isang lohikal na tao, isang sundalong naniniwala sa kung ano ang nakikita ng kanyang mga mata at nahahawakan ng kanyang mga kamay. Pero sa pagkakataong yun, bakas sa kanyang mukha ang pagkalito na hindi namin madalas makita. Hindi niya kasi agad binabanggit sa amin ang tungkol sa misteryosong paghilom ng mga sugat ni Magda na nasaksihan niya noong umagang yun. Ang tanging alam lang namin ay ang alamat na kumakalat sa baryo at hindi namin mapigilang pagdugtungin ang mga tuldok. Ay, Sarge, alam mo, hindi naman sa nananakot ako pero talagang naaalala ko dyan kay Magda yung alamat dito sa baryo. Yung tungkol sa magandang dalagang kumakatok daw sa gabi tapos nagiging aswang. Kagabi ko pa talaga iniisip yun eh. Kinikilabutan nga ako. Yan din ang kanina ko pang gustong sabihin, Serge. Nagkataon lang ba na may Magda na kumatok sa kubo mo sa gitna ng gabi para humingi ng tulong? Tapos yung mga humahabol sa kanya, ni Anino wala tayong nakita nang magronda tayo sa paligid. Imposibleng mawala na lang na parang bula mga yon kung tao sila. Mga sundalo tayo. Hindi tayo dapat nagpapadala sa mga kwentong bayan at haka-haka lang. Kailangan palagi tayo may ebidensya. Mahirap patunayan yung sinasabi ninyo. Pero Serge, gaya nga ng sinabi ko sa iyo, ang lola ko ay isang manggagaway. May mga bagay sa mundong to na hindi kayang ipaliwanag basta ng kahit na anong pagsusuri. At saka aminin mo, Serge, may kakaiba sa babae niyan, di ba? Nakita ko siya kanina eh. Nung nakaharap ko siya, ay para bang may kakaiba siyang aura. Hindi siya mukhang ordinaryong babae. Bukod sa sobrang ganda niya, napakakinis din ng balat niya. Pinong-pino. Parang kahit kailan, hindi malang nasugatan. Ni bakas ng kagat ng lamok, wala. Napansin kong hindi nakasagot si Sargento sa sinabi ni Dante. Tinitigan niya lang ang kanyang kape at tila mas lalong lumalim ang kanyang iniisip. Doon ko na naramdaman na kailangan ko ng kumilos. Kahit napagtawanan ako ni Sarge o tawaging hibang, mas mabuting sigurado na kami kaysa magsisi sa huli. Alam kong ang disiplina at malalim na kaalaman ni Sarge sa mga misyon namin ang nagliligtas sa amin sa labanan. Pero sa usapin ng mga nilalang na hindi nakikita, ang mga turo ng lola ko ang kailangan namin. Tumayo ako at pumasok sa aming kubo para kunin ang isang bagay na matagal ko nang pagmamayari. Palagi ko yung daladala kahit saan ako magpunta. Isang bagay na hindi ko inakalang kakailanganin namin sa misyong iyon. Serge, heto. Kunin mo to at isuot mo. Huwag ka na magtatanong. Basta isuot mo na lang. Ano na naman, Tumyong? Kwintas na may hiyas? Akala ko ba, tapos na tayo sa mga anting-anting mo. Hindi yan basta anting-anting, Serge. Ibinigay sa akin yan ng lola ko bago siya pumanaw. Pangontra yan laban sa mga maligno, aswang at masasamang espiritu. Kaya niyang itago ang amoy ng tao sa kahit na anong uri ng aswang para hindi ka nila basta madetect kung minamanmanan mo sila. At saka, para hindi sila matakam sa iyo kung sakali mang totoo ang hinala namin at may aswang ang nakapaligid sa atin. Hindi kanya basta-basta maaamoy o malalapitan. Isuot mo na, Sarge. Wala namang mawawala, di ba? Para na rin sa kapanatagan ng loob naming mga tauhan mo na nag-aalala sa'yo. At saka, di ba, Myong, sabi mo, malawak ang saklaw nitong hiyas na to. Kaya niyang protektahan sa matalas na pang-amoy ang mga aswang itong buong area ng barracks natin. Tama lang na ikaw ang magsuot niyan, Serge, dahil ikaw ang leader namin. Sige, para lang tumigil na kayo sa kabubunganga sa akin. Pero huwag niyong isiping naniniwala ako sa mga ito. Salamat, Serge. Bantayan mo rin ang nararamdaman mo kapag malapit ka sa kanya. Hindi man kumukulo ang hintura ko ngayon, kapag malapit siya, kailangan pa rin natin na mag-ingat. Hintura? Teka, ano naman yan? Langis lang naman yan ah. Aba, hindi basta-basta lang ito, Serge. Parang aswang detector. Kumukulo to kapag may aswang sa malapit. Kung hindi naman kumukulo yan, kahit nasa malapit lang si Magda, edi ibig sabihin, nagkakamali kayo. Hindi siya aswang. Hindi, Sarge. Hindi kasi ganun yun. Sa pagkakaalam ko rin, may mga uri talaga ng aswang na kahit gamitan mo ng hintura, hindi mo agad madedetect.
Yun daw yung mga aswang na matagal nang nabubuhay sa mundo. Bilang mga tao, o kaya naman ay ang mga aswang na may kakayahan din sa karunungang itim. Tama si Dante, Sarge. Ganun nga rin ang sabi ng lola ko. Ay, ang dami niyong alam. Siya, sige na. Maganda na kayo para sa night patrol. Ayoko may makakalusot na kahit sinong sindikato o aswang sa shift ninyo. Maliwanag? Bagamat pabalbal ang sagot ni Sargento, nakita ko ang higpit ng pagkakahawak niya sa kwintas bago niya ito isinuksok sa kanyang bulsa. Hindi ko pa alam ng mga sandaling yun pero nagsisimula na palang mapaisip si Sargento sa mga sinabi namin sa kanya ni Dante. Ayaw lang niyang aminin nung una dahil nga gusto niya pa rin makasigurado. Ikalawang gabi na ni Magda sa aming kampo noon. Dahil alanganin namang makisiksik siya sa kahit na sino sa aming mga lalaki at lalong hindi naman namin siya pwedeng patulugin sa bahay ng isa sa mga taga-baryo, nagpasya kami ni na Kapitana na ayusin ang bakanting kubo sa dulo para sa kanya. Maayos naman ang kubo, malinis at may sariling higaan. Pero bago pa man namin siya maihatid doon mula sa kubo ni Sargento, tila biglang nag-iba ang ihip ng hangin. Nakita namin ang takot sa mga mata ni Magda. Para siyang biglang nag-astang isang batang maliligaw sa dilim kapag iniwan. Magda, ayos na matutuluyan mo doon sa kabilang kubo. Malapit lang naman yun dito. Kaya kung may kailangan ka, sumigaw ka lang. Sila may yung anak ka-duty na mag-roving ngayon. Sarge, huwag po. Maaari bang dito na lang ako sa'yo? Kahit sa seg na lang po ako. Huwag niyo lang ako ilayo sa inyo. Hindi pwede yun, Magda. Lalaki ako. Hindi magandang tingnan na ang isang dalagang katulad mo ay kasama ko matutulog dito. Maliit ang kubo ko at kailangan ko rin magpahinga ng maayos para sa operasyon bukas. Doon ka na sa dulo. Mas komportable ka doon. Pakiusap. Parang awa niyo na. Natatakot akong mag-isa. Pakiramdam ko may mga matang nakatingin sa akin mula sa kakawian. Dito na lang ako sa tabi niyo. Hindi ako maglilikot, pangako. Kita mo yan, Myung. Dahil panglinta kung kumapit kay Serge. Mukhang may special protection na gustong makamit ang bisita natin. O kaya naman, ay talagang takot lang siya. Pero pansinin mo ang higpit ng kapit niya. Parang ayaw na talagang bumitaw eh. Magda, bitiwan mo na ang braso ko. Sabi ko naman sa'yo ligtas ka rito. Kami ang bahala sa seguridad ng paligid. Hindi niyo naiintindihan. Hindi sila ordinaryong tao. Kapag mag-isa ako, mas madali nila ako mahanap at makukuha. Pakiusap sa Rento. Dito na lang ako. Kahit sa sulok na lang ako mamaluktot. Sige na, sige na. Myung, Dante, iwanan niyo muna kami dito. Dito na raw siya matutulog. Maglalatag na lang ako sa saig. Sigurado ka, Serge? Baka sumakit ang likod mo niyan sa tigas ng kawayan. Sanay ako sa hirap, Myung. Mas mahirap ang makipagtalo sa babaeng ayaw makinig. Gusto ko nang matulog, kaya sige na. Lumabas na kayo at simulan na ang pagroronda. At siguraduhin niyong walang makakalapit na kahit sinong hindi dapat dito. Wala na kaming nagawa ni Dante kundi ang sumunod. Iniwan namin si Sargento na abala sa pag-aayos ng kanyang higaan sa sahig. Habang si Magda naman ay dahan-dahang umupo sa papag, tila unti-unting kumakalma dahil nasa malapit lang ang kaisa-isang taong pinagkakatiwalaan niya ng mga sandaling yun. Pero si Sarge hindi basta-basta natulog. Nakita ko bago kami lumabas na inihanda niya ang kanyang M16 sa kanyang tabi. Alam kong kahit pinagbigyan niya ang dalaga na nanatiling alerto ang kanyang military instinct. Hindi talaga siya basta sundalo lang. Isa siyang hunter at alam niyang may hindi tama sa sitwasyong kinalalagyan niya. Lumipas ang 1 linggo na nanatili si Magda sa aming kampo. Sa totoo lang, naging malaking tulong siya sa aming lahat noon. Hindi siya tamad, sa katunayan siya na ang gumagawa ng mga gawaing bahay na dati ay pinagtatalunan pa namin ng buong tropa. Malinis ang mga kubo, ganun din ang mga gamit namin sa pagluluto at pagkain. Kahit ang mga punda at kumot na ginagamit namin ay palaging mabango. Maayos ang lahat dahil sa kanya. Hindi nga lang talaga siya hinayaang magluto ni Sargento ng para sa amin dahil nga hindi pa rin siya ganun katiwala kay Magda. Pero habang tumatagal, lalong lumalalim ang hinala namin.
Hindi lang dahil sa kanyang kagandahan kundi dahil sa mga gawin niyang tila hindi pasok sa katangian ng isang normal na dalaga na mula sa probinsya. Miyong, napapansin mo ba yung mga kinakain ni Magda? Parang laging hilaw o kaya naman ay kulang sa luto ang karne kapag si Magda ang naghahanda para sa sarili niya. Oo nga, Dante. Napansin ko rin yun. Kaya nga sinabi ni Serge na isabay na raw sa pagluto ng pagkain natin yung kay Magda. At saka, napunabo ba? Kapag nagluluto siya, ni isang butil ng bawang, hindi siya gumagamit. Kahit sa ginisang sayote, sibuyas lang nakikita kong nilalagay niya. At saka nung isang gabi, napapansin ko, parang hindi talaga siya natutulog. Minsan pa nga, kapag lumalabas ako para umihi ng madaling araw, nakikita ko siyang nakaupo lang sa tapat ng bintana, nakasilip pa sa maliit na siwang, tapos nakatitig lang siya sa gubat, para siya nagbabantay sa kung sinong paparating. Sinabi ko na sa iyo ibang kutob ko rito. Kahit si Serge, mukhang hindi na rin mapakali. Napapansin mo ba ang tingin niya kay Magda? Parang hindi na yung tingin ng tumutulong, kundi tingin ng isang investigador na naghahanap ng butas. Oo nga Kahapon lang, narinig ko siyang sinisita si Magda dahil ayaw daw lumabas ng kubo. Kapag tirik ang araw, sabi ni Magda, nasasaktan daw kasi ang balat niya sa sikat ng araw Ay, nako ba? Kakaiba talaga siya. Siguro, kailangan na nating kausapin si Serge tungkol dyan. Subukan nating maglagay ng bawang sa paligid ang pinto niya. Tingnan natin kung ano mangyayari. Kung talagang aswang siya, hindi siya makakatawid doon. Habang nag-uusap kami ni Dante, hindi namin alam na mas matindi pa pala ang tensyong namumuo sa loob ng kubo ni Sargento. Yung Pablo na dati ay tahimik lang ay tila naabot na ang dulo ng kanyang pasensya. Hindi na niya matanggap ang mga pananahimik ni Magda. Para sa isang sundalo, ang kawalan ng impormasyon ay katumbas ng panganib. At ang panganib na yon ay kasama na niya sa iisang silid sa loob ng 7 gabi. Isang linggo na kami nagpapakain sa'yo, nagbabantay sa'yo at nagbibigay sa'yo ng matitirahan. Pero hanggang ngayon, wala pa rin akong makuhang malinaw na sagot kung sino ka ba talaga. Sinabi ko na po sa inyo, Sarge. Ako ay isang simpleng babae lang na tumakas sa mga masasamang tao. Huwag mo akong lokohin. Nakita ko ang mga sugat mo noong unang gabi. Malalalim yun, Magda. Pero kinabukasan, bigla na lang yung naglahong parang bula. Kahit maliit na peklat, wala na akong makita dyan sa balat mo. Paano nangyari yun? Bukod pa doon, marami na kaming napapansin sa'yo. Ayaw mong lumabas kapag may araw. Mahilig ka sa hilaw na karne. Takot ka pa sa bawang. Sabihin mo nga sa akin, sino o ano ka ba talaga? Maselan lang po ang balat ko. At hindi ko lang po gustong amoy ng bawang. Sargento, masama po ba yun? Hindi ako tanga, Magda. Ang mga tauhan ko natatakot na sa'yo. Ang mga taga-baryo, nagsisimula nang magbulong-bulungan. Sabihin mo sa akin ang totoo bago ko maisipang itapon ka na lang sa labas. At hayaan kang mahanap ng kung sino mang humahabol sa'yo. Sino sila? Mga rebelde ba? Mga sindikato? O baka naman, tama ang sinasabi nila tungkol sa'yo. Baka nga, hindi ka isang ordinaryong tao. Hindi ko gustong maging ganito, Sargento. Kung alam niyo lang ang hirap na dinanas ko. Ang takot na baga isang araw ay magising na lang ako. Nawala na ako sa aking sariling pag-iisip. Anong ibig mong sabihin? Magda, magsalita ka nga ng maayos. Hindi kita maintindihan. Sargento, tumahimik muna kayo. Naririnig niyo ba yun? Ang ano? Wala akong naririnig kundi ihip ng hangin sa labas. Huwag mo akong idaan sa mga ganyang drama. Pakiusap. Nandiyan na sila. Nararamdaman ko ang presensya nila. Parating na sila, Sargento. Huwag niyo akong ibibigay sa kanila. Pakiusap. Gagawin nila sa akin ulit yun. Pagod na ako, Sargento. Ayoko na. Sinong sila? Magda, ano ba talagang... Serge! Serge! Lumabas ka rito! Bilisan mo! Aremio, bakit ka sumisigaw? Serge, may namataan kami sa may perimeter fence. Malapit sa kalsada pababa ng bundok. Isang grupo ng mga kalalakihan. Mukhang hindi mga taga rito May mga sukbit pang itak sa tagiliran.
Nakita ko ang biglang pagpupumiglas ni Magda sa pagkakahawak ni Sargento. Napaupo siya sa sulok ng kubo, tinatakpan ng kanyang mga tenga habang umiiyak ng walang tunog. Si Sarge naman tiningnan ang kanyang baril. Tiningnan si Magda at pagkatapos ay bumaling sa amin ni Dante. Ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata noong una ay napalitan ng pamilyar na determinasyon ng isang sundalo. Miyong, Dante, maging alerto kayo. Pero huwag kayong kikilos hanggat wala silang ginagawang masama. Haharapin ko sila at aalamin kung ano ang kailangan nila. Roger, Sarge! Pero Sarge, paano si Magda? Dito lang siya sa kubo. Mukhang malalaman na natin ngayong gabi kung sino talaga ang mga kinatatakutan niya at kung sino ba talaga siya. Siguro Sarge, magbabantayo kami. Sabayan ko na rin po ang ibang tropa. Habang papalapit kami sa perimeter fence, ramdam ko ang kakaibang bigat sa hangin. Hindi yun katulad ng karaniwang kaba na nararamdaman ko kapag may inkwentro sa mga rebelde o sindikato. Iba yun. Mas nakakatakot. Mas kakaiba. Sa liwanag ng bilog na buwan ng gabing yun, naaninag namin ang 7 kalalakihan. Nakasuot sila ng mga itim na kamiseta at pantalong pangtrabaho na parabang mga ordinaryong tao lang sila. Pero ang tindig nila ay hindi basta-basta. Nangunguna sa kanilang isang lalaking medyo may katandaan na pero napakatikas pa rin ng pangangatawan. Bakat na bakat sa suot niya yung malalaki niyang braso. Huminto kayo dyan! Sino kayo? At anong kailangan ninyo sa loob ng military reservation sa oras na ito ng gabi? Magandang gabi, Sargento. Paumanin sa aming pag-abala. Ako si Amado. Ito naman ang pamangkin kong si Pasiano. At ang iba pa naming mga kamag-anak. Galing po kami sa kabilang bayan. Nawawala kasi ang aking anak na dalaga. At mahigit 1 linggo na kami naghahanap. Balita namin ay may nakitang babaeng sugatan na napadpad sa lugar na ito. Bilang ama, hindi ako magkakatulog hanggat hindi ko siya nakikita. Amado, malayo ang kabilang bayan dito At ang kagubatang tinahak ninyo ay hindi basta-basta nadadaan ng mga sibilyan sa gabi. Paano ninyo nalaman na narito ang hinahanap ninyo? Nagtanong-tanong kami sa bayan, Sargento. Gaya ng sinabi ko, mahigit na 1 linggo na kami naghahanap. Pakiusap, gusto ko lang makita ang anak ko. Maaari ba naming tingnan ang loob ng inyong mga kubo? Para lang mapanatag ang aking loob. Sana'y mapagbigyan nyo kami, mga kompadre. Gusto lang naman ng tiyuhin kong makita ulit ang anak niya. Ang aking pinsan, hindi naman siguro ninyo hadlangan ng isang amang nagmamahal lamang sa kanyang anak. Hindi ba? Anak daw, bakit parang mukhang mga hitman ang mga kasama niya kaysa sa mga kamag-anak? Tingnan mo yung mga braso, parang kayang-kaya tayong durugin. Dante, ang hintura ko sa bulsa, nararamdaman kong kumukulo. Hindi sila tao, Dante. Huwag kang titingin ng diretso sa mga mata nila. Pasensya na kayo, mga Amado. Pero tungkulin naming pangalagaan ang seguridad ng lugar na ito. Wala talaga kami nakitang babae, gaya ng sinasabi mo. Ang detachment na ito ay para sa mga sundalo lamang. Kung may nawawala kayong kamag-anak, mas mabuti kung ipaalam na ninyo yan sa presinto sa bayan bukas ng umaga. Ganun ba, Sargento? Sigurado ka bang wala kang itinatagong bisita dito? Nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Amado. Ang mga butas ng ilong niya ay biglang bumuka nang huminga siya ng malalim na parang may hinahanap na amoy. At ang kanyang mga mata ay biglang lumingon sa direksyon ng kubo ni Sarge. Parang may kung anong enerhiya na dumaan sa pagitan nila. Sa mga sandaling yun, parang naramdaman ko ang takot ni Magda na umaabot hanggang doon sa pwesto namin. Si Sarge naman lalong humigpit ang hawak sa kanyang baril. Hindi siya natitinag pero alam kong nararamdaman din niya ang panganib. Nakapagtataka ang paligid ninyo, Sargento. Wala akong maamoy na kahit na ano. Sige, kung sinasabi mong wala rito ang anak ko, maniniwala ako sa'yo. Sa ngayon,
Pero babalik kami. Ang sa amin ay sa amin. At hindi namin hahayaang may kumuha ng pag-aari namin. Tayo na, mga kasama! Miyong, Dante, itaas ninyo ang alerto. Walang matutulog ngayong gabi. Maglagay ng mga tripwires sa paligid. Sarge, may kailangan kang malaman. Ah. Yung mga yun, hindi yun mga ordinaryong tao. Aswang sila, Sarge. Ang hintura ko, muntik nang sumabog sa sobrang kulo kanina. Hindi ngayon ang oras para sa mga kwentong aswang, Miyong. Nakita mo ang mga dala nilang itak? Sanay ang mga yun sa patayan. Hindi nga to kwento, Sarge. Nakita mo ba kung paano umamoy sa hangin yung amadong yun? Tao bang gumagawa nun? At yung takot ni Magda. Ngayon, alam ko na kung bakit. Sige, sabihin na nating aswang nga ang mga lalaking yun. Sabi nila, kamag-anak nila si Magda. Ibig sabihin, may posibilidad ng kagaya rin nila siya. Sarge, anong gagawin natin? Ano pa, hindi aalamin ang totoo. Kinabahan na naman ako nang biglang magkasa ng baril si Sargento. Pumasok kaming lahat pabalik sa loob ng barracks, diretso sa kubo niya. Doon naabutan namin si Magda na nakasalampak sa sahig, putlang-putla at tila nawawala sa sarili. Pero nang makita niya si Sarge na pumasok, bigla siyang gumapang papalapit at yumakap sa mga binti nito. Sa puntong yun, alam na ni Magda na wala na siyang matataguan. Ang tanging paraan para mabuhay ay ang magsabi ng katotohanang matagal na niyang ikinubli. Salamat. Salamat, Sargento. Salamat dahil hindi mo ako ibinigay kay Amado. Ngayon, Magda, wala nang atrasan to. Sino ang mga taong yun? Bakit kanila hinahanap? At bakit sinasabi ni Miyong na hindi kayo mga tao? Hindi ako kabilang sa kanila. Hindi ako aswang, Sargento. Tao ako. Pero lumaki ako sa piling nila. Kaya may mga kilos akong nakasanayan na sumasalamin sa kanilang mga kilos. Kinuha lang nila ako sa isang ampunan nung bata pa lamang ako. Nang wala pa akong kamuwang-muwang sa mundo. Ang tribo ni Amado, hindi sila mga ordinaryong aswang. Karamihan sa kanila nabubuhay na ng daang taon. Namumuhay sila na parang tao. Kumakain ng normal na pagkain ninyo. Nakikisalamuha sila sa iba. Kaya nga kahit matagal na silang nabubuhay, ay walang nakakahuli o naghihinala man lang sa kanila. Hindi sila kumakain ng karne o lamang loob. Dugo lang ang gusto nila. Dugo ng isang inosente at purong babae na wala pang bahid ng kamunduhan. Kung tao ka, bakit mabilis gumaling ang mga sugat mo? Dahil sa ritual. Nang bata pa ako, isinailalim ako ng kanilang babaylan sa isang madugong orasyon. Pinainom nila ako ng kung ano-anong gayuma at hinaluan ang aking dugo ng karunungang itim. Mula noon, naging kakaibang daring ng buhay sa akin. Hindi ako tumatanda ng mabilis at ang mga sugat ko ay naghihilom kaagad sa loob lamang ng ilang oras. Hindi basta-basta namamatay ang aking katawan dahil sa kakaibang dugo ko. Bakit nila gagawin yun sa isang bata? Anong mapapala nila sa'yo? Ginawa nila akong parang bukal. Ang dugo ko, Sargento. Ang dugo ko nagpapanatili sa kanilang lakas at kabataan. Sa loob ng maraming dekada, ako nagsisilbing bitamina nila. Hindi nila kailangan mambiktima ng madalas sa labas. Dahil sapat ng dugo ko para mabuhay sila ng daang-daang taon. Para ako isang hayop na ikinukulong para lang gatasan. Pero sa kaso ko, dugo kong kinukuha nila. Dugo ng isang inosente at purong babae. Narinig ko na ang tungkol dyan nun. Kaya pala gano'n na lang kadesperado si Amado na makuha ka. Ikaw ang kuhanan nila ng supply. Opo, pero hindi lang yan. Nang tumakas ako, nagkaroon kami ng engkwentro ng babaylan nila. Siya ang kaisa-isang aswang na marunong ng ritual para gumawa ng katulad ko. Sa gitna ng pagpapatentero namin, napatay ko siya. Aksidente lang ang lahat. Pero alam kong yun ang naging mitya ng kanilang galit. Wala nang babaylan. Kaya wala na silang makukuhang kapalit ko. Kaya hindi sila papayag na mawala ako.
Ibig sabihin, dahil nawala ka sa kanila, unti-unti silang hihina. Mamamatay sila sa rento. Pero para hindi mangyari yon, mapipilitan silang lumabas at pumatay ng mga inosente at purong babae. Para tustusan ang kakaiba nilang uhaw. Ayaw na ayaw nilang gawin yun noon. Dahil umiiwas silang makipagsagupaan sa mga tao. Pero dahil wala nang babaylan, hindi na nila makukuha ang pagiging puro at immortalidad na ibinibigay ng dugo ko. Kaya gano'n na lang ang paghahanap nila sa akin. Ako ang kanilang buhay at ako rin ang kanilang kamatayan. Natahimik kaming lahat sa loob ng kubo. Ang tunog lang ng hanging dumadampi sa sawali ang naririnig. Ang kwento ni Magda ay tila isang bangungot na naging totoo. Isipin mo ang isang inosenteng bata ginawang kagamitan para sa kasamaan ng mga nilalang na matagal na nating itinuturing na alamat lang. Tumingin ako kay Sargento. Nakita ko sa kanyang panga ang pagngangalit. Sa puntong yun, alam naming hindi na lang ito tungkol sa misyon o sa pagbabantay namin sa baryo. Ito ay tungkol na rin sa katarungan para sa isang babaeng ninakawan ng kanyang kinabukasan. Hindi ka nila makukuha, Magda. Hanggat suot ko ang uniforming ito at hanggat may bala ang baril ko, walang sino mang aswang ang makakahawak ulit ni sa dulo ng daliri mo. Pero Sarge, 7 sila kanila. Ang sabi ni Magda, marami pa sila sa tribo. Paano natin sila lalabanan kung hindi sila tinatablan ng bala gaya ng sabi sa mga kwento? Doon papasok ang mga turo ng lola ko, paring Dante. May mga paraan, pero kailangan natin magmadali. Dahil alam kong mahinala na si Amado na narito si Magda. At kapag bumalik sila, hindi na sila magpapanggap na naghanap lang ng anak. Susugod sila para patayin ang kung sino mang haharang sa kanila. Miyong, ihanda mo lahat ng alam mong pangontra. Dante, tawagan ang headquarters. Humingi ka ng backup. Pero wag mong sasabihin ang tungkol sa aswang. Sabihin mo lang, may armadong grupo ng mga sindikato tayo nakaengkwentro. Magda, tumahan ka na. Huwag ka na mag-alala. Hindi kita pababayaan. Maraming salamat po, Sargento. Pero mag-ingat kayo. Si Amado, hindi lang siya malakas. Matanda na siya at sa bawat taon ng buhay niya, mas lalo siyang naging mapanlinlang. Gagawin niyang lahat. Kahit ubusin ang buong baryong ito, makuha lang ako. Di haharapin natin sila. Wala tayong ibang pagpipilian. Hindi ka namin pwedeng ibigay sa kanila, Magda. Ramdam na ramdam ko noon ang bigat ng responsibilidad namin. Isang maliit na detachment laban sa isang tribo ng mga aswang na desperadong ipagpatuloy ang dekada-dekada na nilang buhay. Hindi ko malaman noon kung maiihiba ako o matatae kapag iniisip kong hindi na lang mga armadong tao ang makakalaban namin, kundi mga armadong aswang. Talagang nagkandaletse-letse na ng mga panahong yon ang misyon namin na akala namin noong una ay gaya lang ng mga napagtagumpayan na namin. Nung oras na yon, hindi ko rin alam kung matatakot ba ako o mabubuhayan. Kasi si Sarge, kahit alam niyang aswang ang kalaban namin, para bang mas lalo pa siyang naging desidido. Nakita ko kung paano niya tingnan si Magda noon, halatang malaki ang awa niya sa dalaga. Kahit naman kami ng tropa, ganun din. Kaya nga lang wala na kaming ibang pagpipilian kundi ang lumaban noon. Dahil hindi namin siya pwedeng pabayaan. Miyong, siguraduhin mong hindi basta-basta makakapasok ang kahit na sinong tagalabas sa perimeter. Dante, i-check yung maigi ang paligid. Hindi tayo pwedeng mapakakampante. Kahit naglagay na tayo ng mga patibong sa paligid. Copy, Sarge. Pero tingin ko naman, hindi na sila babalik pa. Halos 1 linggo na rin ang lumipas eh. At saka ang bilis nilang umatras nung huli. Parang alam nilang dehado sila dahil sa mga baril natin. Hindi lang dahil sa baril natin yun, Dante. Sigurado akong nagpaplano silang maigi. Dahil ayaw din nilang madehado. Hindi sila basta susuko ng ganun na lamang. Ang mga aswang, kapag may nagustuhan ng mga yan, hindi sila titigil hanggat hindi nila nakukuha ang gusto nila. Kaya nga tayo nandito eh. Hindi sila makakapasok. Hindi ako papayag.
Siguraduhin ninyong puno ng bala ang mga baril ninyo. Maging alerto tayo sa bawat oras. Hindi natin tansyado ang iniisip at ikikilos sa mga kalaban. Oo nga, Sarge. Medyo nakakapanibago nga eh. Dati, NPA o sindikato lang ang kalaban natin. Ngayon, kung ano-anong nilalang na. Hindi ko lang akalaing totoo. May laban kaya mga baril natin to sa kanila. Tatagos pa rin naman yun sa balat nila. Gawa sa tanso ang mga bala natin. At kilalang pangontra din ang tanso laban sa mga aswang. Pero kung gusto nating makasiguro, may alam akong paraan. Ano yun, Miyong? Ibabad tong mga bala natin doon sa langis na ginawa ng lola ko. Kadalasan, ginagamit niya ang langis na yun na para bang katumbas ng agwa bendita. Pinababasbasan din ang langis na yun sa simbahan. Sige, gawin nyo yan. Lahat ang pwede natin maging advantage, gawin natin. Kayo na muna ang bahala. Pupuntan ko lang si Magda. Magda? Ayos ka lang ba? Bakit nakaupo ka? Hindi ka ba nakatulog? Hindi ko kaya, Sargento. Kada pumipikit ako, nakikita ko mukha ni Amado. Naririnig ko ang boses niya na tinatawag ako. Natatakot ako na baka sa pagmulat ng mga mata ko, nasa harapan ko na siya. Huwag kang matakot. Nandito kami. Hindi kita hayaang makuha nila. Kumain ka muna kahit konti. Inutusan ko si Ate Melissa na magdala ng pagkain kanina bago magdilim. Dahil mukhang hindi ka yata naghapunan. Salamat. Pero hanggang kailan ito? Alam kong limitasyon ng inyong mga bala. Alam kong limitasyon ng tao. Paano kung dumating ang araw na hindi nyo na ako kayang ipagtanggol? Hindi mangyayari yun. Magtiwala ka sa kakayahan namin. Basta't humihinga pa ako. Basta't kaya ko pang humawak ng baril. Mananatili kang ligtas. Hindi lang ito trabaho para sa akin, Magda. Nakikita ko ang hirap na pinagdaanan mo. Tao ka at may karapatan kang mamuhay ng malaya. Tungkulin kong iparana sa iyo yun. Nakita ko si Sarge na naupo sa tabi ni Magda noon mula sa bintana ng kanyang kubo. Iba ang tingin niya rito. Hindi na parang isang civilian na kailangang protektahan, kundi parang isang taong may mahalagang koneksyon sa kanya. Sa totoo lang, kahit kaming mga tauhan niya, ramdam namin ang pagbabago ng aura ni Sarge. Dati puro trabaho lang yan, pero mula nang dumating si Magda, mas naging tao siya. Mas naging mapagmahal. Hindi ko alam kung tama ang salitang yun, pero kitang-kita namin na ang misyong yun ay naging personal na laban na para sa kanya. Sarge! May mga gumagalaw sa gilid ng puno! Ang bibilis nila! Putya! Ang dami nila, Sarge! Dante! Myong! Focus! Huwag niyo silang hayaang makalapit. Magda, lumaba ka lang. Huwag kang aalis dito. Hindi sila tinatablan ng bala sa dibdib at ibang parte ng katawan, Sarge. Ang kukunat ng balat nila. Kailangan headshot. Sabi ko na nga ba? Sige, mag-focus kayo sa ulo. Myong, gamitin mo ang granada kung kailangan. Huwag kang magtipid. Heto na. Pasabugin natin ang mga lintik na to. Boom! Yan ang gusto ko. Sige, umatras kayo, mga ungas. Huwag kang magsaya agad, Dante. Umatras lang sila. Hindi sila sumuko. Myong, i-check ang perimeter. Baka nandyan lang sila at nagtatago sa paligid. Muling tinakbo ni Sarge noon ang papunta sa loob ng kanyang kubo. Sinilip niya si Magda na noon ay nakahalukip-kip sa isang sulok at nakatakip sa tenga ang mga kamay. Magda, ayos ka lang? Oo, Pablo. Salamat. Huminga ka ng malalim. Hindi sila makakapasok. Hindi mo na kailangang matakot sa kanila. Bakit? Bakit mo ginagawa ito para sa akin? Hindi mo naman ako kilala bago ang lahat ng ito. Maraming sundalong gagawin ang trabaho nila. Pero iiwan ang katulad ko kapag delikado ng sitwasyon. Pero ikaw, Marahil dahil tao ka. At marahil dahil sa unang beses na nakita kita, alam ko nang kailangan kitang protektahan. Hindi ko maipaliwanag. Pero may kung anong nagtutulak sa akin na gawin ito. Kahit pa noong una duda talaga ako sa pagkatao mo.
Ramdam ko ang tensyon sa loob ng kubo pero hindi yung tensyon na dala ng mga aswang. Iba yun. Iba ang aura sa pagitan ni Sarge at Magda. Parang sa gitna ng digmaan nakahanap sila ng kapayapaan sa isa't isa kahit sa loob lang ng maiksing panahong pagsasama nila. Habang kami ni Dante sa labas ay abala sa pag-aayos ng mga nasirang harang at pagbabantay sa dilim, si Sarge naman ay parang unti-unting binubuksan ng kanyang puso. Hindi na lang siya ang istriktong sarhento namin noon. Hindi pa rin siguro nila napapansin ng mga sandaling yon pero sa paningin namin ng iba naming kasama, si Sarge noon ay mukhang nahulog na kay Magda. Isa na siyang taong nagmamahal at handang mamatay para sa mahal niya. Nakakabilib pero nakakatakot din dahil kapag ang isang sundalong tulad ni Sarge ay naging ganito kamahal ang isang tao, walang makakaharang sa kanya. Kahit pahukbo ng mga aswang. Sarge, nakausap ko na si Kapitana. Sinabi ko na sa kanya ang nangyayari. Pero binilinan ko siyang huwag na munang ipalampas sa ibang mga taga-baryo para hindi yun magdulot ng panik. Good. I-reassure na lang natin silang hindi tayo papayag na may mapahamak. Yun nga ang sinabi ko, Sarge. Mukha namang kampante pa rin si Kapitana. Pero hindi na rin siya nagulat tungkol sa mga aswang. Ang sabi niya, matagal na rin daw talaga may haka-haka dito. Tungkol sa mga nilalang na yun. Na naninirahan dyan sa Karatig Bayan. Pero hindi naman daw sila nanggugulo nun. Nagtanong ba sila tungkol kay Magda? Hindi, Sarge. Mukha namang alam din nila ang totoo. Walang sinabi si Kapitana, pero alam ko naiintindihan niya kung bakit natin siya tinutulungan. Mabuti naman kung ganun. Sige, Sarge, labas muna ako. Magda, hindi na tayo pwedeng manatili dito ng matagal. Kapag nalaman nilang hindi nila tayo kayang talunin ng harapan, baka gumamit sila ng ibang paraan para makuha ka. Anong ibig mong sabihin, Pablo? Baka saktan nila ang ibang tao dito sa baryo. Gagamitin nila yung mga tao para mapilitan tayong lumabas. Hindi natin pwedeng hayaang madami ang mga tao rito. Napag-isipan ko na ang gagawin. Buhat nung malaman ko ang ginawa sa'yo ng mga aswang na yon. May kinailangan lang akong asikasuhin. Kaya ngayon lang kita nasabihan. Tama ka. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung may mamamatay ng dahil sa akin. Anong balak mo? Mag-impake ka na. Bukas na bukas din, iuuwi na kita ng Maynila. Nakakuha na ako ng tiket sa eroplano. Tatawagan ko na rin ang officer ko at may ipadadala silang pansamantalang kapalit ko dito sa kampo. Pablo, masyado naman yata yung abala sa'yo. Bakit ikaw pang kailangan magatid sa... Hindi ka abala para sa akin, Magda. Hindi ako makakampante kung hindi ako mismo ang maghahatid sa'yo. Naibiling ko na kina Miyong ang gagawin habang wala ako. Babalik din naman ako rito kaagad kapag nasigurado kong ayos na ang lagay mo doon. Sarge, tapos na kami sa labas. Ayos na yung sasakyang gagamitin natin papuntang bayan. Sige, maghintay na lang tayo ng bukang liwayway. Yung iba sa inyo, matulog na muna. Yung iba, magbantay at magronda. Nakita ko ang determinasyon sa mga mata ni Sarge. Hindi siya nag-aalinlangan. Mabilis siyang nag-iisip ng mga plano. Mabilis siyang kumikilos para sa kaligtasan ng lahat. Pansin na namin noon na mahalaga na si Magda sa kanya pero hindi pa rin nawawala ang pagpapahalaga niya sa iba pang taga-baryo. Wawalo lang kami noon pero dahil sa galing ng leader namin ay nagawa naming protektahan sa loob ng ilang linggo ang baryo mula sa mga pag-atake ng aswang na kami lang ang nakakaalam. Malapit na tayo sa terminal ng bus patungong airport. Magda, ayusin mo yung suot mong sombrero. Huwag kang titingin ng diretso sa mga tao sa labas. Dante, magalan mo lang ang takbo. Huwag tayong kukuha ng atensyon. Copy, Sarge. Pero bakit parang ang bigat ng pagaramdam ko rito sa bayan? Maraming tao pero parang lahat sila nakatingin sa atin. Hindi lang basta pakiramdam, pare. Tingnan mo yung lalaki nakatayo sa tapat ng butika. At yung dalawa pa dun sa kanto ng munisipyo. Hindi ba't sila yung mga kasama ni Amado sa perimeter fence nung isang gabi? Sila nga. Sila nga mga yan. Si Pasiano yung nasa kanto. Pablo, nakita niya tayo. Nakatingin siya ng diretso sa sasakyan natin. Putya, paano nila nalamang dadaan tayo rito sa oras na ito?
Myong, ihanda ang baril. Dante, huwag kang hihinto. Diretso lang. Sarge, may mga pulis sa unahan. May checkpoint. Ay, teka. Yung kasama nila sa checkpoint. Hindi ba si Amado yon? Nakikipagkamay pang hepe sa matandang yon. Sinasabi ko sa inyo, hindi lang sila sa bundok makapangyarihan. May mga kaibigan sila sa gobyerno, sa pulisya, kahit sa mga matataas na opisyal. Binabayaran sila ni Amado gamit ang mga antigong ginto at kayamanan na naipon nila sa loob ng daang-daang taon. Protektado sila rito. Wala tayong takas. Kaya pala kahit anong report ang gawin tungkol sa mga nawawalang tao sa lugar na ito, walang aksyon ng munisipyo. Dante, iatras mo ang jeep. Bumalik tayo sa baryo. Ngayon din! Nakita ko sa mukha ni Sarge ang galit na hinaluan ng pag-aalala. Akala namin paglabas sa baryo ang sagot sa kaligtasan ni Magda, pero mali kami. Ang bayan na dapat sana ay takbuhan ng mga nangangailangan ng tulong ay pugad pala ng mga taong nabili na ng mga aswang ang kaluluwa. Habang mabilis na pinipihit ni Dante ang sasakyan para bumalik sa pinanggalingan namin, nakita ko sa side mirror ang nakakalokong ngiti ni Amado. Parang sinasabi niya na kahit saan kami magpunta, sa kanya pa rin ang huling halakak. Pagbalik namin sa detachment, parang mas lalong bumigat ang hangin. Sarge, masamang balita. Nakontak ko ang headquarters. Sabi nila, hindi raw matutuloy ang pagpapadala ng kapalit mo. May biglang insurgency movement daw, dun sa kabilang probinsya daw. At dun ibinuhos lahat ng available na tao. Mukhang may iwan tayo rito nang tayo-tayo lang. Nagkataon lang ba yan o pati ang order sa taas ay nahawakan na rin nila? Peste, nakakulong tayo sa sarili nating mission area. Kung ganun, Sarge, wala na tayong choice kundi ang manindigan dito. Ay, pero paano? Isang gabi pa lang, muntik na tayong mabusan ng bala. Kung susugod ang buong tribo ni Amado, hindi tayo tatagal ng isang linggo. May isang paraan, pero alam kong hindi niyo magugustuhan. Lalo ka na, Sarge. Ano yun, Miyong? Naalala mo yung sinabi ko tungkol sa sumpa sa dugo ni Magda? Na kaya sa ginawang bukal ng buhay nila ay dahil sa pagiging puro at inosente niya. Hindi ko rin gaanong maintindihan ang tungkol sa bagay na yan. Ang sabi sa akin ni Amado noon, Miyong, kailangan kong manatiling malinis para hindi maging laso ng dugo ko sa kanila. Yun lang ang alam ko. Magda, ang ibig sabihin nun, kailangan mong manatiling berhen. Yun ang selyo ng orasyon ng babaylan sa katawan mo. Hanggat wala pang lalaking nakakagalaw sa iyo, mananatiling mataas na uri ang dugo mo para sa kanila. Pero kapag nawala ang pagiging puro mo, mapuputol ang bisa ng itim na karunungan sa loob mo. Miyong, alam ko kung anong ipinupunto mo. Pero anong klaseng suggestion yan? Alam mo ang paninindigan ko tungkol sa mga ganyang bagay. Hindi tayo nandito para pagsamantalan ang sitwasyon ni Magda. Serge, hindi mo naman masasabing pagsasamantala to. Nakikita naman naming lahat eh. Mahal nyo ni Magda ang isa't isa. Walang mali doon. Kapag naging marumi na ang dugo ni Magda, sa paningin nila, mawawala na sila ng Delen para habulin siya. Magiging ordinaryong tao na lang siya. At ang mga aswang, manghihina sila dahil wala na ang supply nila. Yun lang tanging paraan para matapos tong gulo na to, nang hindi tayo nauubos lahat. Kahit palabiro ako, seryosong-seryoso ang mukha ko nang sabihin ko yun. Walang halong malisya ang suwisyon kong yun. Gusto ko lang talagang makatulong. Tumingin ako kay Magda. Ang inosenteng mukha niya ay puno ng kalituhan. Sa tanang buhay niya sa piling ng mga aswang, itinuring lang siyang gamit. Isang bagay na may kakayahang mag-supply sa kanila ng dugo. Hindi niya alam ang konsepto ng pag-ibig, ng pakikipagtalik o ng kahit anong emosyong pisikal sa pagitan ng lalaki at babae. Para siyang isang bata sa katawan ng isang dalaga na biglang iniharap sa isang katotohanang hindi pa niya kayang unawain. Hindi ko maintindihan. Anong kailangan gawin? Sinasabi mo ba, Miyong, na kailangan may gumawa sa kanya ng mga bagay na ginagawa ng mga mag-asawa? Parang gano'n na nga. Isang beses lang. Para lang mabasag yung orasyon. Kailangan kasing tanggalin ang pagiging inosente ng utak ni Magda. Kailangan na may magpakilala sa kanya ng kahit na konting kamunduhan.
para mawala ng bisa ang ritual sa katawan niya. Malaki rin ang posibilidad na kapag nangyari yon, ay manghihina rin ang mga aswang na matindi. May koneksyon sa kanilang bagay na to. Pero dapat kusa. At dapat maibigay ni Magda yun sa isang taong pinagkakatiwalaan niya. Kung ganon, gusto ko si Pablo magpakilala sa akin ng mga bagay na yun. Magda, hindi mo alam ang sinasabi mo. Hindi ganun kadali yun. Bakit? Sabi niyo gusto niyo akong iligtas, hindi ba? Kung ito ang tanging paraan para hindi kayo mamatay ni na Dante at Miyong at ang iba pa. At para maging malaya na ako. Bakit hindi mo gawin? Hindi sa ayaw ko sa'yo. Diyos ko, Magda. Reliyoso akong tao. Lumaki ako sa paniniwalang ang ganyang bagay ay sagrado. Ibinibigay yan sa taong mahal mo sa loob ng basbas ng kasal. Kung gagawin ko yan sa'yo ngayon, pakiramdam ko ay trinidor ko ang lahat ng prinsipyo ko bilang sundalo at bilang tao. Pero wala akong alam sa kasal. Ang alam ko lang, ikaw ang nagligtas sa akin. Ikaw lang ang tao nagparamdam sa akin na may halaga ako. Bukod sa dugo ko. Kung may taong dapat na pagbigyan ko ng lahat sa akin, gusto ko ay ikaw yun. Hindi ko kaya. Huwag mo akong pilitin sa bagay na pagsisisihan mo balang araw kapag naintindihan mo na ang lahat. Miyong, mag-isip ka ng ibang paraan. Hindi ito ang solusyon. Serge, wala nang ibang paraan. Nakita mo ang mga sumasabahin, di ba? Nakita mo ang hepe. Oras na lang ang binibilang natin bago nila lusubin itong detachment area ng buong pwersa. Kapag nangyari yun, mamamatay tayong lahat at kukunin pa rin nila si Magda. Mas gusto mo ba yun? Nakita ko ang panginginig ng mga kamay ni Sarge. Naipit siya sa pagitan ng kanyang moralidad at ng kaligtasan naming lahat. Para sa isang lalaking tulad niya, ang dangal ay higit pa sa buhay. Pero paano kung ang dangal na yon ang magiging mitsa ng kamatayan ng lahat? Tumingin ulit ako kay Magda. Tumayo siya at lumapit kay Sarge. Hinawakan niya ang kamay nito ng may pagsusumamo. Sa mga sandaling yon, ang katahimikan sa loob ng kubo ay mas nakakabingi pa kaysa sa mga putok ng baril namin. Ramdam ko ang bigat ng desisyong kailangang gawin ni Sarge. Pablo, turuan mo ko. Turuan mo ko maging tao. Kung ang pagiging puro ko ang nagpapakulong sa akin sa sumpang ito, ayoko na nito. Gusto kong maging katulad nyo. Kahit anong mangyari, hindi ko iisiping sinamantala mo ko. Dahil sa puso ko, alam kong ito ang kalayaan ko. Kaya kitang protektahan sa ibang paraan, Magda. Pag-isipan muna natin itong mabuti. Sarge, may mga namamataan kaming pagkilo sa gubat. Mukhang nandyan na naman sila sa paligid. Pero wala pang indikasyon na may balak silang sumugod. Mukhang nagbabantay lang sila. Pablo, magdesisyon ka na. Diyos ko, patawarin niyo po ako. Miyong, Dante, bantayan niyo ang pinto. Huwag kayong magpapapasok ng kahit na sino. Kahit anong marinig niyo, huwag kayong lilingon. Doon ko nakita ang huling pag-aalinlangan na naglaho sa mga mata ni Sarge. Pumasok sila ni Magda sa loob ng maliit na silid. Kami naman ni Dante kinuha namin ang aming mga baril at humarap sa dilim ng gubat. Alam naming ito na ang pinakamahabang gabi sa buhay namin. Habang naririnig namin ang ungol ng mga aswang sa labas, alam naming sa loob ng silid na yon may isang sumpang pinuputol at may isang bagong buhay na sinisimulan. Hindi ko alam kung tama o mali, pero sa gitna ng sitwasyon namin, yun lang ang huling alas namin laban sa kanila. Habang nasa loob ng silid sina Sarge at Magda, kami naman ni Dante at ng iba pa naming kasama ay parang nakatayo sa gilid ng bangin. Ang ulan ay nagsimulang pumatak ng malakas na tila ba nakikiramay sa bigat ng hanging dala ng gabi. Pero sa gitna ng katahimikan ng barracks, isang nakangingilong tili ang bumasag sa lahat. Hindi yun tili ng tao, yun ay tili ng matinding galit at sakit. Isang tili na nanggagaling sa kailaliman ng gubat. Miyong, naririnig mo yun? Parang
Para mga hayop na kinakatay. Hindi sila kinakatay, Dante. Nararamdaman na nila na putol ng koneksyon. Ang dugo ni Magda hindi na puro. Ang bukal na pinagkukunan nila ng lakas ay nawala na. Lapastangan, mga mortal! Anong ginawa nyo? Amoy-damoy-dami ng halimuyak ng dalisay na dugo. Nawala na! Winakasan ninyo ang aming buhay! Pablo, lumabas ka riyan. Akala mo ba ay maililigtas mo siya sa ganyang paraan? Binatay ninyo ang aming pag-asa. Kaya uubusin namin kayong lahat. Wala kaming ititira sa baryong ito. Sarge, sugod na sila. Ang dami nila, Sarge. Punyemas ay para silang mga langgam na lumalabas sa lupa. Paulanan natin ng bala mga yan. Parang dati, huwag tayong hihinto. Kahit maubos ang bala natin, huwag niyo hayaan na makalapit sa kubo ni Sarge. Sa dami nila parang hindi sapat ang 7 o 8 sundalo. Kahit mabilis silang tamaan, ang dami nila ay nakakalunod. Sa paningin namin noon, parang bawat puno sa gubat ay naging aswang. Hindi namin alam na ganun sila karami. Papalapit na sila sa bakod at ang ilan naman ay tumatalon na mataas. Akala ko talaga noon ay yun na ang huling gabi namin. Akala ko doon na magtatapos ang serbisyo namin. Akala ko huli na kami. Pero sa gitna ng putukan, may narinig kaming ibang ingay mula sa likuran, mula sa direksyong papasok ng baryo. Mga bata, ngayon na! Huwag kayong matakot sa mga kampo ng dilim. Protektahan natin ang mga sundalong nagtatanggol sa atin! Sugod! Para sa katahimikan ng ating baryo! Paring Yong, sila Kapitana at Melissa yun, di ba? Ay kasama ang mga lalaki sa baryo. May mga dala silang itak, sibat at pati yung mga shotgun na pang-ibon. Kapitana! Dito kayo sa gilid! Dante, i-cover mo ang mga sibilyan. Hindi kami pwedeng magtago lang sa loob ng bahay, Miyong. Nakausap ko ang mga matatanda. Alam namin ang nangyayari. Kung mamamatay man kami rito, mamamatay kaming lumalaban para sa aming lupain. Hindi kami papayag na basta na lang pagbantaan ng mga halimaw na yan ng aming baryo. Mga hagal! Akala nyo ba ay kaya ninyo kami? Hindi kayo magtatagumpay laban sa amin! Wala ka ng kapangyarihan, Amado. Tingnan mo mga kasama mo. Nanghihina na sila. Napansin namin ang mga aswang na dati ay parang kidlat sa bilis. Nang mga sandaling yun ay parang pasuray-suray na. Ang kanilang mga balat na dati ay tila bakal sa kunat ng mga sandaling yun ay tinatagusan ng mga bala at pati na ng mga itak ng mga taga-baryo. Ang pagkaputol ng orasyon kay Magda ay parang naging mitsa ng mga buhay nila. Tama nga ang sinabi ni Magda sa amin noong una, siya ang naging buhay nila sa loob ng ilang dekada. Kaya siya rin ang magiging mitsa ng kamatayan at panghihina nila. Amado, sa wakas, nagpakita ka rin sa akin, hangal! Nasaan na si Magda? Nasaan siya? Papatayin kita, Pablo! Papatayin kita! Bakit parang apektadong-apektado yata yung pamangkin mo, Amado? Huwag mong sabihin hindi lang dugo ni Magda ang gusto mo, Pasyano. Hindi mo alam kung gaano katagal kong tiniis ang sarili kong huwag siyang angkinin. Para sa ikabubuti ng aming lahi, pagkatapos sa isang katulad mo lang ang kukuha sa kanyang puri. Isa kang lapastangan. Sisiguraduhin kong mamamatay ka ngayong gabi. Lumabas si Sarge mula sa kubo, hawak ang kanyang baril. Pero sa mga mata niya makikita mo ang isang lalaking tapos na ang pag-aalinlangan. Biglang lumabas si Magda mula sa likod niya. Maputla pa rin pero may bagong klase ng determinasyon sa kanyang mga mata. Hindi na siya ang takot na biktima. Napangiti kami ni Dante noon. Kitang-kita namin ang sobrang galit sa mukha ng mga aswang. Halatang gusto na nilang sugurin ang dalawa pero hindi nila magawa sa dami ng nakapaligid sa kanila. Naungusan na kasi namin noon ang dami nila dahil na rin sa tulong ng mga taga-baryo. Tapos na ang paghahari ninyo. Sinira ninyo ang buhay ni Magda. Ginamit ninyo ang posisyon ninyo para manakot ang tao. Ngayon, sisingilin ko kayo sa mga kasalanan nyo. Pablo!
Hindi mo alam kung anong kinuha mo sa amin! Ang aming mga kalay na naghihintay sa aming pagbabalik! Lahat sila mamamatay sa ginawa ninyo! Hindi mamatay kayo! Noon pa dapat kayo mamatay. Sadyang iniasa nyo lang ang buhay nyo sa mga babaeng ginawa ninyong kagaya ni Magda. Wala na kayong puwang sa mundong ito. Dante, Myong, i-advance ang posisyon. All-out offensive! Puksay na mga yan! Kappa Sarge! Sugod ba, kompadre? Papatayin kita! Papatayin ko kayong lahat! Sa impyerno ka magpaliwanag, Pasyano! Nakakagulat ang eksena. Ang mga taga-baryo na dati ay nanginginig sa takot kapag gabi ng mga sandaling yun ay parang mga leon na sumasagupa na rin sa mga aswang. Si Kapitana mismo hawak ang isang mahabang itak na binasbasan daw ng asin at agwa bendita ay hindi nangingimi na tagain ang sinamang aswang na nagtatangkang lumapit sa barracks. Nakita ko si Magda, lumapit siya sa bakod, tinitingnan ng mga nilalang na dating nagpahirap sa kanya na isa-isa nang nalilipol. Wala na kayong makukuha sa akin. Malaya na ako. Hindi! Hindi maaari ito! Ikaw ang may kasalanan ng lantang ito, Magda! Hindi! Hindi ako may kasalanan kundi kayo! Sana'y magdusa kayo sa impyerno! Sana'y singilin kayo ng langit sa lahat ng ginawa niyo sa akin! Ito ang para sa lahat ng inosenteng pinatay ninyo! Kasabay ng huling putok na yon ay ang unti-unting pagtila ng ulan. Ang mga natitirang aswang nang makitang wala na ang kanilang pinuno at wala na silang lakas ay mabilis na nagpulasan pabalik sa madidilim na bahagi ng gubat. Pero alam naming hindi na sila makakabalik pa. Nanghihina na sila at wala nang kaisa-isang bagay na nagpapanatili sa kanilang immortalidad. Sargento, tapos na ba? Tapos na, Kapitana. Salamat sa tulong ninyo. Kung hindi kayo dumating, baka naubos kami rito. Ay, kami dapat ang magpasalamat sa inyo. Binigyan nyo kami ng lakas ng loob na lumaban. At kay Magda, huwag kang mag-alala, iha. Tanggap ka sa baryo namin. Tao ka at dito ituturing ka naming pamilya. Peste! Akala ko talaga katapusan na natin, Myong. Tingnan mo yung mga aswang naging abo yung iba. Yung iba parang mga lantang gulay na. Huwag ka na madaldal pa, Dante. Buhay tayo. Yun lang mahalaga. Tiningnan ko si Sarge. Nilapitan niya si Magda at niyakap ito ng mahigpit sa harap naming lahat. Wala na yung istriktong sarhento. Ang nakita ko ay isang lalaking nahanap ang kanyang misyon sa gitna ng kadiliman. At si Magda sa unang pagkakataon ay muling umiyak. Pero hindi dahil sa takot, kundi dahil sa ginhawa. Ang gabi na akala namin ay magiging katapusan na namin noon ay naging simula pala ng aming panibagong buhay. Habang sumisikat ang araw sa silangan, dahan-dahang naglakad ang mga taga-baryo pabalik sa kanilang mga tahanan. Bit-bit ang balitang wala na ang takot na namamayani sa kanilang lugar. Kami naman naiwan kaming nakatingin sa gubat. Alam naming marami pa kaming kailangang ayusin, marami pang reports ang kailangang gawin. At malamang ay may mga opisyal sa bayan na kailangang panagutin. Pero sa sandaling yon, ang mahalaga lang sa amin ay natapos na namin ang misyon. Doon namin napatunayang hindi naman kasi talaga mga sindikato ang nananahan sa bundok na yun, kundi mga aswang. Pasensya na kayo, Sargento. Ang totoo ay wala naman talaga kaming namataang mga sindikato dyan sa gubat. Alam naming hindi tao ang nakatira dyan, kundi mga aswang. Kaya naisipan naming sa militar humingi ng tulong dahil wala kaming maaasahan sa pulisya ng bayang ito. Ibig sabihin, tama ang hula ko. Kayo mismo, Kapitana, ang nagbigay sa amin ng impormasyon sa aming tanggapan tungkol sa kidnapping syndicate kuno sa baryo nito. Ganun na nga yun, Serge. Ang totoo kasi, yung anak kong si Chicha ay binalak siyang kunin ng mga aswang na yon. Ayon sa kwento ni Chichay,
Narinig niya raw na nag-uusap ang mga aswang na kailangan na nila ng panibagong bukal dahil gustong asawahin ni Pasiano ang nag-iis nilang bihag, si Magda. Kaya pala binalaan mo agad ako, Melissa. Nagpapahiwatig ka na pala nun tungkol sa mga aswang. Hindi kasi namin alam noon kung maniniwala ba kayo. Kaya gumawa kami ng alamat dito sa baryo. Gusto naming imulat muna ang mga mata nyo. Ang totoo ay si Chichay mismo ang nagsabi sa amin ng tungkol kay Magda. Ibig sabihin, nadakip na talaga ng mga aswang niyo ng bata. Hindi. Hindi nila alam na narating ni Chichay ang kuta nila. Doon niya nakita si Magda. Ang likot-likot kasi ng batang yon. Kaya yun, sinabi ko kay Kapitan ang lahat ng nalaman ni Chichay. Doon na siya nagpasyang kumontak sa mga sundalo. Aba, pero napakatalino ng anak mo, Melissa. Yan ang hindi ko maitatanggi. Mana kasi sa nanay niya ang batang yun eh. Nagkatawanan na lang kami matapos ang biruang yon. Dahil doon sa wakas, naging malinaw na sa amin ang lahat. Una pa lang pala alam na ng mga taga-baryo na hindi ordinaryong mga tao ang kakalabanin namin, kundi mga halimaw. Kaya pala ganoon na lang kung alagaan nila kami noong una. Medyo nagoyo pala nila kami, pero hindi naman masama ang loob ko dahil kasi doon may isang magandang kwento akong ibinabahagi sa inyo ngayon. Sabi ko sa'yo, hindi kita pababayaan eh. Salamat, Pablo. Salamat dahil iniligtas mo ko sa napakahabang bangungot na yun. Pero, hindi pa tayo nagtatapos dyan, Magda. Alam ko, may kinuha ko sa'yo at kailangan kong panagutan yon. Anong ibig mong sabihin, Pablo? Magda, payag ka bang magpakasal sa akin? Kasal? Oo, dapat lang yun. Dahil sa akin mo ibinigay ang sarili mo. Nagdadalawang isip ka ba? Hindi. Hindi ako nagdadalawang isip para sa sarili ko, Pablo. Pero, sigurado ka bang gusto mong pakasalan ng kagaya ko? Hindi ba sabi mo, sagradong kasal? Dapat ang babaeng pakakasalan mo ay yung babaeng nararapat para sa'yo. Bakit? Sino pa bang nararapat sa akin kundi ikaw? Magda naman, sa tingin mo ba, aalokin kita ng kasal kung hindi kita mahal? Saka, huwag mong ituring na mababa ang sarili mo. Dahil hindi totoo yun. Uy, tingnan mo pare ho. Talagang inlababo ng ating Serge. Lalang gabi na yata ako rito. Hayaan mo na sila, Miyong. Halika na, doon muna tayo bago pa tayo mamatay dito sa inggit. Hoy, kayong dalawa. Sabihin niyo ang iba ha. Mag-ayos na ng paligid. Dante, i-check kung may mga sugatan sa mga taga-baryo. Myong, asikasuhin mo ang radyo. I-report ang situation pero ayusin mo ang kwento ha. Sabihan mo, nalipo lang armadong grupo. Copy, Sarge! Makalipas ang ilang araw matapos ang madugong gabing yun, unti-unti nang bumalik ang kulay sa baryo. Pero bago kami tuluyang lumisan para bumalik sa kampo, may isa pa kaming huling misyon na kailangang tapusin. Hindi kami pwedeng umalis nang hindi nasisigurong wala nang naiwang panganib sa mga taga-baryo. Kasama sina Sarge at maging si Magda na magtuturo sa amin ng daan, pinasok naming muli ang pusod ng gubat, ang lugar kung saan nagsimula ang lahat. Sigurado ba kayo, Sarge? Ay baka mamaya ay may sumulpot na naman ang kung anong nilalang dito. Parang hindi pa rin kayo mapalagay eh. Huwag kang praning, Dante. Nakita mo naman ang nangyari kina Amado, di ba? Nangihina na ang mga yan. Pero kailangan natin makasiguro na wala nang naiwang settlement o kahit anong ebidensya na makutan nila rito. Tingnan niyo yun, Serge. Parang may luma at abandonadong kubo sa unahan. Mukhang yun na yata ang hinahanap natin eh. Yun na nga yun, Pablo. Doon nila ako itinago sa loob ng mahabang panahon. Halos hindi ko na matandaan kung ilang taon akong nabulok sa loob ng kubong yan. Punyemas, parang amoy nabubulok na karne na kagad ang nalalanghap ko mula rito. Kahit malayo pa tayo. Miyong, ihanda mo ang baril mo. Baka may naiwang miyembro ng mga hayop na yun dito eh. Mahirap na.
Walang aso dito, Dante. Ang nararamdaman mo ay ang bigat ng nakaraan sa lugar na to. Pero sige, nakahanda ng baril ko. Diyos ko. Ganito ba talaga ang itsura rito? Ang sukal. Parang hindi ito tira ng tao. Ang mga walang yang yun. Talagang ginawa ka nilang hayop. Ganyan ang naging mundo ko, Pablo. Sa isang maliit na espasyong ito ko dinanas ang lahat ng sakit at paghihirap na pwedeng danasin ng isang tao. Serge, tingnan niyo yung kisame. May mga kadenang nakasabit. At pati rito sa sahig, may mga kalawanging bakal din. Nakakasuka ang amoy dito. Tingnan niyo tong mga bariles na yun doon sa may gilid. Bakit may mga tuyong dugo sa paligid ng takip? Diyan nila inilalagay ang dugo ko tuwing kukuhanan nila ako. Sinasala nila yan para ibahagi sa lahat ng kanilang mga kalahi. Ang mga kadenang yan, diyan nila isinasabit ang mga braso ko para hindi ako makalaban tuwing hihiwain nilang leeg at palapulsuhan ko. Mga hayop sila. Hindi ko akalaing may masasahol pa sa mga kriminal na hinuhuli natin sa syudad. Patawarin mo kami, Magda. Kung ngayon lang kami dumating para iligtas ka sa impyernong ito. Huwag kang humingi ng tawad, Pablo. Ang mahalaga, nakatayo ako rito ngayon bilang isang malayang tao. Tinitingnan na lang ang kulungang ito sa huling pagkakataon. Salamat sa inyong lahat. Dahil sa wakas, wala na ako sa loob niyan. Tahimik kaming lahat habang pinagmamasdan ang bawat sulok ng kubong yun. Masangsang ang amoy. Amoy ng kamatayan at natuyong dugo na parang hindi na kailanman mabubura. Ang mga bariles na nandoon ay sapat na para sabihing marami talagang nakikinabang sa dugo ni Magda noon. Ramdam namin ang matinding awa para sa kanya. Isipin mo ilang taon siyang nakagapos. Ang tanging silbi ay maging pagkain ng mga halimaw. Pero sa kabila ng lahat nakita namin ang katatagan niya. Nang lumabas kami sa kubong yun, sinunog namin ang buong settlement. Hinayaan naming lamunin ng apoy ang lahat ng alaala ng kasamaan ni na Amado. Ayun, mas maganda ng ganyan. Abo na ang lahat. Wala nang babalikan ng sino mga aswang na nakatakas dito. Tama ka, Dante. Panahon na para i-bounce sa limot ang lugar na to. Magayos na kayo. Pagbalik natin sa kampo, aasikasuhin ko na ang mga papeles para sa pag-alis natin. Tapos na ang operasyon natin dito. Saan na tayo pupunta ngayon, Pablo? Sa Maynila, Magda. Doon tayo magsisimulang muli. Pangako, bibigyan kita doon ng magandang buhay. Sisiguraduhin kong hindi ka na ulit matatakot. At huwag kang mag-alala, Magda. Kami ang magiging saksi sa kasal niyo ni Serge. Basta ba may masarap na handaan, di ba, Dante? Aba, oo naman. Basta huwag ka magluluto, Magda. Ayokong kumain ng hilaw na karne. Sira, nasasanay na akong kumain ng lutong pagkain ngayon, no? O siya, tayo na. Mukhang wala naman na tayong kailangang pang gawin dito. At doon na nga nagtapos ang aming pananatili sa baryong yon. Bumalik kami sa Maynila, bitbit ang mga kwentong mahirap paniwalaan kung hindi mo mismo naranasan. Tulad ng ipinangako ni Sarge, hindi niya pinabayaan si Magda. Inasikaso niya ang lahat mula sa pagpapagamot sa kanya para makalimutan niya ang dinanas na trauma hanggang sa pag-aayos ng kanyang mga dokumento para magkaroon siya ng bagong pagkakakilanlan. Hindi rin nagtagal naganap ang kanilang kasal. Isang simple pero punong-puno ng pagmamahal na seremonya na dinaluhan naming lahat na nakasama nila sa pakikipaglaban. Kaming mga sundalo ang tumayong pamilya ni Magda sa seremonya. Ginawa namin yon para hindi niya maramdamang mag-isa siya. Ako pa nga ang naghatid sa kanya noon sa altar. Ang saya nilang tingnan, no? Sino magkakala na sa isang liblib na baryo at sa gitna ng mga banta ng aswang, magtatagpo sila? Oo nga, Miyong. Akala ko noon ay uuwi tayong nasa loob ng kabaong. Pero heto tayo, nakasuot ng barong at kumakain ng masarap. Pero alam mo, bilib din ako kay Serge. Talagang pinanagutan niya si Magda. Aba oo, at saka hindi na rin naman siya lugi.
Ang ganda-ganda ring babae ni Magda. Inosente, mabait, masipag. Pareho silang swerte sa isa't isa. Tama ka naman doon. Pero may nabalitaan pala ako, pre. Ano yun? Balak na raw umalis ni Sir sa serbisyo pagkatapos nitong kasal nila ni Magda. Napagkasunduan daw nila na gusto nilang mamuhay ng tahimik na. Talaga? Naku, nakakalungkot naman. Mukhang hindi na natin makakasama sa misyon niyang magaling nating leader ah. Ayos na rin siguro yon. At saka alam mo namang may kaya talaga sa buhay si Serge. Hindi niya kailangang ilagay lagi sa hukay ang isang paa niya. Para lang mabuhay ang magiging pamilya niya. Ang alam ko balak niya magtayo ng negosyo. Kung sa bagay. O siya, huwag ka na maingay. Kiss na bride na raw, sabi ni Father. Natapos ang seremonya ng kasal na magkahalong lungkot at saya ang nararamdaman ko. Dahil nga nabalitaan kong aalis na si Sarge sa serbisyo noon. Pero wala, masaya naman ako para sa kanila. Nakalimutan ko rin agad ang lungkot lalo na nang banggitin nilang ang honeymoon nila ay hindi sa ibang bansa o sa mamahaling resort gaganapin. Pagkatapos ng kasal, bumalik sila sa baryo kung saan sila nagkakilala. Doon sa lugar kung saan nabuo ang kanilang relasyon. Pero sa pagkakataong yon, wala nang takot. Wala nang mga aswang at wala nang kailangang pagtaguan. Naging tradisyon na nila ang bumalik doon tuwing bakasyon. Halos taon-taon silang bumibisita kina Kapitana at Ate Melissa na naging malapit na ring kaibigan ni Magda. Ngunit habang lumilipas ang panahon, unti-unting dumalang ang kanilang pagbisita. Hindi dahil sa ayaw na nila, kundi dahil lumalaki na rin ang kanilang pamilya. Nagkaroon sila ng 3 anak. 2 lalaki na kinuha ang katapangan ni Sarge at 1 babae na kasing ganda ni Magda noong una namin siyang makita. Siya ang inaanak ko sa 3. Dahil hindi ako nakadalo sa binyag noong unang mga anak nila. Nasa misyon kasi ako noong mga panahong yon. Hanggang ngayon, magkasama pa rin sina Magda at Pablo. Talagang naging matatag ang kanilang pagsasama. Hindi na rin naman ako nagulat. Minsan kapag nagkakatagpo kami ni Sarge na ngayon ay retirado na, hindi namin maiwasan balik-balikan ang kwentong ito na nagsimula sa isang alamat sa baryo. Nagtatawanan na lamang kami habang inaalala kung paano kami nanginginig ni Dante sa takot, kina Amado at Pasiano noon. Maraming salamat Kwentong Takip Silim sa pagtanggap ng kwento kong ito. Isang karangalan na maibahagi sa inyong lahat ang katapangan ni Sarge at ang tagumpay ni Magda laban sa kadiliman. At sa inyo mga kapwa ko tagapakinig, maraming salamat sa inyong oras. Muli ako po ang inyong sender, si Miyong. Hanggang sa muling pagkakataon, magandang gabi sa inyong lahat. Madalas nating isipin na ang pag-ibig ay dumarating sa mga panahong tayo ay handa, sa mga lugar na payapa at sa mga taong perpekto ang pinagmulan. Ngunit mga kaibigan, sa kwentong ito ni na Pablo at Magda, napatunayan nating ang tunay na pag-ibig hindi namimili ng oras o pagkakataon. Minsan kailangan mo munang makipagbakbakan sa mga halimaw ng buhay bago mo matagpuan ang taong magpaparanas sa iyo ng kalayaan. Sa mundong ating ginagalawan, marami tayong kinatatakutang aswang. Hindi lamang sila yung mga nilalang naghuhugis hayop o kumakain ng laman at dugo ng tao. Ang mga aswang sa ating buhay ay ang mga taong mapanamantala, ang mga mapang-api at ang mga sistemang ikinukulong tayo sa mga kadenang mahirap kalasin. Tulad ni Magda, marami sa atin ang naging bihag ng sarili nating nakaraan o ng mga taong akala natin ay pamilya. Ngunit sila pala ang unti-unting umuubos sa ating pagkatao. Ngunit ano ang itinuro sa atin ni Pablo? Itinuro niya na ang tunay na katapangan hindi lamang nasusukat sa galing ng paghawak ng baril o sa dami ng napatay na kaaway. Ang tunay na tapang ay ang pananatili sa tabi ng isang taong wasak. Ang pagtanggap sa kanya sa kabila ng kanyang mga sugat at ang pangakong
Hindi siya iiwan hanggang sa maging buusang muli. Hindi nandidiri ang tunay na pag-ibig sa mga pilat. Sa halip tinitingnan nito ang mga pilat na yon bilang tanda ng tagumpay at paglaban. Nakakamangha ang naging papel ng mga taga-baryo sa kwentong ito. Sila ang simbolo ng ating komunidad. Minsan, ang kailangan lang natin para talunin ang kadiliman ay ang magkaisa. Sa loob ng mahabang panahon, nanahimik sila dahil sa takot. Ngunit ang makakita sila ng mga taong handang itaya ang buhay para sa kanila, nagising ang tapang sa kanilang mga puso. Isang aral ang ibinibigay sa atin ng kwentong ito. Yun ay ang huwag tayong masanay sa takot. Huwag nating hayaang maging normal ang kasamaan sa ating paligid. Para naman kay Magda, siya ang larawan ng pag-asa. Sa loob ng maraming taon na siya ay nakakadena at kinukuhanan ng dugo, madali sanang sumuko, madali sanang magpakain na lang sa dilim at maging isa na rin sa kanila. Ngunit nanatili siyang tao. Pinanatili niya ang kanyang kaluluwa na dalisay sa kabila ng masangsang na paligid. At sa huli ang kanyang dugo na ninanais nilang lahat ang naging mitsa ng kanilang pagkatalo. Ito po isang paalala na ang kabutihan gaano man ito pagsamantalahan. Laging may kapangyarihang bumalik at talunin ang sinumang pumapirito. Salamat po sa inyong pakikinig sa kwentong ito mga mahal naming listeners. Naway ang mga aral na napulot natin kina Magda at Pablo ay manatili sa ating mga puso. Muli ito po ang inyong likod, Jupiter Torres. Hanggang sa susunod na episode, dito sa channel ng Kwentong Takip Silim.